Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka, kaagapay? Simulan natin ng araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kaagapay, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa paksang mga hakbang sa paglago. Ang ating tinatalakay ay ang 5 katotohanan tungkol sa tao. Unang katotohanan, ang tao ay nilikha ng Diyos. Pangalawang katotohanan, nilikha ang tao sa larawan ng Diyos. Pangatlong katotohanan, nahulog ang tao sa kasalanan at nawala niya ang kanyang orihinal na perpeksyon at katungkulan. Pang-apat na katotohanan, ang tao ay tutubusin sa kasalanan. Pang-5 katotohanan, ang tao ay ibabalik sa kanyang orihinal na perpeksyon at katungkulan. Sabihin kung sino ang huwaran ng perpeksyon na ginagamit ng Diyos upang baguhin ang kanyang bayan. Ayon sa Roma Kabanatang 8, sa talatang 29, biglang nagsisisigaw ang 2 lalaki. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Efeso Kabanatang 4, talatang 13. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Si Kristo ang huwarang ibinigay ng Diyos at ang layunin ng Diyos ay hubugin ang bawat Kristiyano upang maging katulad ng anak ng Diyos sa kanyang pagiging perpektong tao. Ano ang katungkulan na gagampanan balang araw ng lahat ng pinaging perpekto kay Kristo? Ayon sa Roma Kabanatang 8, sa mga talatang 16 at 17, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Pahayag Kabanatang 2, sa mga talatang 26 at 27. Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Pahayag Kabanatang 3, talatang 21. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Pahayag Kabanatang 22, sa mga talatang 3 hanggang 5. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. Kaagapay, ang mga taong tinubos ay mabubuhay kasama ng Diyos at maghaharing kasama niya sa walang hanggang kaharian magpakailanpaman. Para sa ating pagsasabuhay ng araling ito, bulay-bulayin natin ang paliwanag ni James Montgomery Boyce tungkol sa aklat ng mga awit, Kabanatang 8. Ito'y naglalarawan sa tao bilang isang nilalang na mababa lamang ng kaunti
kaysa sa mga anghel sa langit, sa halip ng mas mataas lamang ng kaunti sa mga hayop. Pwede din sanang sabihin ng gayon, kung totoong ang tao ay nasa pagitan, gaya ng sabi ng awit, tama rin kung ilarawan ang tao na bahagyang mataas kaysa sa mga hayop sa halip ng bahagyang mababa kaysa sa mga anghel. Subalit hindi ganoon ang sinabi ng kasulatan, at ang dahilan ay ito. Kahit na nasa pagitan ng mga anghel at mga hayop ang tao, isang natatanging pribilehiyo at katungkulan ng tao ang tumingin hindi pababa sa mga hayop, kundi pataas sa mga anghel, at lampas pa sa mga anghel patungo sa Diyos na ayon sa kanyang larawan ay nilalang ang tao. Bunga ng pagitan sa taas, ang tao ay nagiging higit na katulad ng Diyos at hindi tulad ng hayop sa kanilang asal. Patuloy na paliwanag ni Boyce, ang mga tao sa kanluran ay nakalimot na sa Diyos. Hindi na nila kinikilala na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, na ang pinakamahalagang layunin sa buhay ay bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos at tanggapin ang kanyang pagpapala magpakailanman. Binura na nila ang Diyos sa kanilang panglipunan na kamalayan. Subalit sa kanilang pagtanggi na tumingin sa Diyos upang tanggapin mula sa Kanya ang wastong pagkilala sa kanilang sarili at sa kanilang tunay na halaga, sila ngayon tumitingin sa baliktad na direksyon. Sila tumitingin pababa sa mga hayop at doon nila kinukuha ang kanilang pagkilala sa sarili bilang bahagi ng kaharian ng mga hayop. Tanging iyan ang ibig sabihin ng ebolusyon. Talikdan mo ang Diyos at tanging ebolusyon ang natitirang teoryang paniniwalaan mo. Sangayon sa teoryang ito, tayo'y mataas lang ng bahagya sa mga hayop. Bukod diyan, yamang ang tingin natin sa sarili ay hayop lang tayo, nagsisimula na rin tayong mag-asal hayop. Sa katunayan, masahol pa sa hayop sapagkat ginagawa na ng tao ang mga bagay na hindi kailanman gagawin ng mga hayop. Yan ang isinaad ni James Montgomery Boyce. An expositional commentary on the Psalms, Volume 1, page 71 to 72. Ang sabi sa mga awit kabanatang 8, sa mga talatang 4 at 5, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Sa Diyos ang papuri. Magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareho ring oras, 5 to 5:30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZES Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay.
panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.